Today nga, gawa naman tayo ng cheesy tuna kariman. Magandang pang negosyo to, kunyari nasa bahay ka lang, so prito-prito lang kasi. Pero pag nasundan mo tong recipe na to, ay nako, ang sarap-sarap nga, promise, kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Gagamit ako ng mixer para madali na yung buhay natin. Dito meron akong 280 grams ng water, room temperature lang, 100 grams ng light brown sugar, 5 grams ng salt, and 500 grams ng bread flour. Then maglalagay na tayo dyan ng 10 grams ng yeast. Kung sakali na wala kayong mixer, kaya naman ng dough recipe na to na masang kamay lang. Papaanda rin natin yung mixer hanggang mabuo yung dough around mga 2 minutes. Siyempre, mag-i-start tayo sa low para hindi manabog yung mga flour. Kapag ka nabuo na yung dough natin, so papamix ko na yan sa medium speed. After mga 3 minutes sa medium speed, maglalagay na tayo ng 35 grams ng shortening. Pero teka, ano nga ba yung shortening? Ang dami kasing nagtatanong nito. Safe ba siya? Healthy ba siya? Actually, shortening is hydrogenated palm oil lang siya. So, halal siya. Ang ginagamit ko dito yung Quest. Kapag ka kasi sinabi dito sa Pilipinas na shortening or kaya sa bakery term, lard, vegetable shortening yon. So, halal siya, safe siyang i-consume, hindi siya masama sa katawan compare sa ibang oil. Kaya naman, Quest shortening yung ginagamit ko kasi wala siyang maantang lasa, wala siyang maantang amoy, malinis lang talaga. Kasi kung mapapansin nyo, kapag ka naluluma ang tinapay, ang unang niyang malalasahan dyan ay yung fats na nilagay mo. Kaya kapag ka maanta na yung nilagay mo kagad na shortening, mabilis maglalasang luma yung tinapay mo. So, ito yung palatandaan kapag ka okay na yung pag-mix natin. After 3 minutes to sa planetary mixer, kapag ka ini-stretch mo siya, hindi na siya maaligasgas, then hindi na rin siya masyadong madikit. Okay na yun. Bago ko siya ilagay sa lamesa, nagpapahid muna ako ng konting Quest shortening dyan para hindi dumidikit. Then, ipoportion ko na yung dough natin sa 40 grams each. Medium size lang. Pwede nyo naman yung liitan pa, pwede namang lakihan pa. So, tigpa 40 lang ako ngayon. Pagkatapos ko yung i-portion, bibilugin naman natin siya isa-isa. Kinalabasan ng dough natin dito is nasa 23 pieces at tigpa 40 grams. So, pagkatapos ko yung bilugin isa-isa, i-rest natin to hanggang matapos tayo mag-prepare ng palaman, mga 15 minutes. Tinaklaban ko yan ng plastic para hindi ma-dry. So, para naman dun sa ating filling, magbubukas ako dito ng 2 pirasong medyo malaking canned na tuna, flakes in oil. I-drain ko yung liquid niyan. Pagkatapos nun, pipigain ko siya ng pigang-piga para mas ma-absorb niya yung mga pampalasang ilalagay natin. And then kapag nagpapalaman tayo, hindi siya labsak, hindi siya lumalabas doon sa tinapay natin. So yung ilalagay natin dyan, maliit na portion lang ng carrots, yung mga portion ng ilalagay nating pampalasa, importante din na sakto doon sa tuna natin kasi pag masyadong madami, di ba? Parang pinanggawa mong extender din yung mga pampalasa. Hindi maganda. Kung sakaling maglalagay ka dito ng extender, pwede ang skyflakes or nilamukos na konting bread, pero wag yung damihan. Naglagay din ako dyan ng medium size na onion and celery stalk. Pinadaan ko yan sa food processor, then ilalagay na natin yan dun sa tuna natin. Maglalagay din tayo dito ng cheese. Any cheese naman pwede, kaya lang since pambenta to, yung cheddar cheese lang ilalagay natin. Pwede ang mozzarella para nai-stretch siya, pero okay na to, maliliit ko lang siyang in-slice. Add tayo ng salt, black pepper, 2 tablespoon ng condensed milk, and 1 cup ng mayonnaise. Yung mayonnaise natin, sakto lang din para ma-hydrate yung tuna natin kasi pag sobrang dami, mahihirapan kayong magpalaman kasi labsak siya, nag-ooze out siya dun sa tinapay natin. Mahirap siya iprito din. So pagka nahalo ko na yung palaman natin, maglalagay ako sa isang container ng tubig, sausawan natin yan, then Japanese breadcrumbs sa isang container. Para yung breadcrumbs natin, nakaka-add kasi siya ng lutong dun sa kariman natin. So para dikit na dikit talaga yung mga breadcrumbs, isasawsaw muna natin siya sa tubig. Para hindi lang siya nangangalas kapag ka pinirito natin. Nasasayang kasi yan kapag ka nagpiprito na tayo tapos naglalaglagan lang siya dun sa mantika habang nagpiprito. So nakikita nyo naman yung ginagawa natin dito. Fina-flatten ko yung dough natin. Madali na yung i-flatten kasi na-rest na siya. Hindi na siya umuurong. So, pagka-flatten ko sa kanya ng pa-square, pinofold ko siya sa gitna para maging triangle. Tsaka ko siya nilalagyan ng
Sinausaw pala sa tubig, then dun sa Japanese breadcrumbs. So yung palaman natin, pumapatak lang to ng 2.5 tablespoon kada isa. Pwede nyong i-adjust yun, depende na sa inyo. Kung gusto nyong mas konti, para mas maraming mapalamanan. Kapag ka nagpapalaman lang kayo, siguraduhin yung hindi malalagyan ng filling yung pagsisilan nyo yung gilid para siguradong hindi siya bubuka kapag ka pinirito na. Kapag ka namolde na natin yan lahat, i-rest natin to for 40 minutes to 1 hour. Etong size na to, nasa 40 minutes pa lang to. So dito, magi-start na ako magpainit ng mantika. Yung ginagamit kong pangprito dito sa mga donuts ko, so sa lahat ng pang-bakery ko, itong Crisp Fry. Frying fats talaga siya. Solid siya kapag ka binuksan mo, kapag ka iniinit mo siya, magiging liquid siya. Pero pagka lumamig na yung mantika mo, babalik siya sa ganyan. Effective lang gumamit ng crisp fry na frying fats kapag ka magdi-deep fry ka. Kapag ka magpiprito ka kasi nito, tapos shallow lang yung oil mo, gamit mo yung crisp fry, parang hindi mo rin makikita yung benefits niya. Effective talaga siya kapag ka deep fry, tapos dire-diretso mo siyang gagamitin. Kunyari, nagfrito ka ngayon, mas matagal mo siyang beses magagamit. Tapos, yung mga piniprito kasi dito, kahit naka-high temp ka, hindi basta-basta nasusunog. Kaya makikita mo talaga yung benefits niya kapag yun na nga, pang sa negosyo na pagka dire-diretso ka talaga nagpiprito. Kaya ito talaga ginagamit pang mga donuts. Piniprito ko lang to 90 seconds kada isang sides. So, hanggang maging ganyan lang yung kulay, golden brown. Yung apoy nito, medium lang, pero ina-adjust ko yon kapag nararamdaman kong sobrang umiinit na yung apoy. So makikita nyo naman dyan, sobrang lutong nung labas, malambot yung loob. Best tong kainin kapag bagong prito talaga. Naku, talagang hindi ka magsasawa. Ang sarap nito kahit pang tanghalian. Siyempre kasi complete meal na siya nakakabusog, solve na solve talaga. Kaya ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!